Magandang umaga sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa Dolores, San Pablo, Laguna. Dito sa farm ng MJ Batman Farm. Ngayon makakapanayam natin ang owner, walang iba kundi si Marvin Villo ng Quezon City. Ayan si Sir. Si Benji Malabana naman, siya ay kasama ko rin. At si Job, siya ang farm manager namin dito sa MJ Farm. Siyempre mga idol, bago tayo magsimula ng interview, ako nga pala si Mark Silva ng Alakdan Game Farm. At ako naman mga idol, si Perico Bernard at Manok Ninad sa YouTube. At ako naman mga idol, si Romualdo Dilmar at Balico Moto sa aking page at Manok ni Balico sa YouTube channel. At siyempre ang ating videographer, si Charles Hatch Sweater. So sir, para lang magkaroon ng idea yung mga viewers natin, paano nga ba nagsimula ang MJ Batman Farm, sir? Well, actually, alam nyo, ako edad ko 50 na, no? Nagsimula ako ng the age of 16 years old. Di sa anyos ako nagsimula. Nag-aaral ako noon sa Ateneo. Pagkatapos nahilig sa nag-alaga. Alam nyo kung dito tatanungin, batang Laloma ako. Doon ako talaga lumaki sa Laloma. Laloma. Noong araw, magpupunta ako ng Laloma. Mag-jeep lang ako. Nag-aaral ako sa Ateneo noon, ha? Mag-jeep lang ako. May dala ako manok. Mag-uul. So hanggang nag-evolve yung time na yun. Nag-evolve, tapos namimili pa ako ng murang manok. 500, 700. Tapos sinalabang ko. Hanggang sa tayo ako ng farm. Pero nagtayo ako ng farm. Hindi ako nag-breed. Namimili ako ng manok. Kami nila Benji, 1996. Kasama ko na siya, namimili kami ng manok. Kundi sa Laloma, yung Texas, San Roque, Marikina. Noong araw, inabot niya pa siguro yung tulay. Pagkatapos noon, nung naging konsel ako ng Quezon City, doon ako na-inspire mag-breed. O, doon ako nag-inspire mag-breed. And the rest is history. Ngayon, sabi ko nga, dati I only breed for my own consumption. Para sa sarili ko lang, para sa sarili ko panggamit, sa dami ng nabanggit ko nga sa inyo, never tayo sumali sa mga anong tawag nun, yung mga Exposer. expo, Yan. no? Kasi syempre ayoko naman mga pang sarili kong gamit. Pero ngayon siguro naman after all ng mga showing ko sa gitna, consistent ng score natin, hindi yung mapagayabang yun. It shows naman sa performance ng ating mga manok. Siguro naman, ngayon na pag-isip-isip ko na sumali sa mga expo, baka mai-share natin yung materials natin sa taong bayan. Ayan mga idol, narinig nyo naman kay sir. Abangan nyo yan sa, sir, Fiestag na sir, sa August. But yun ngayon, pwede naman sila, kung nanonood sila, pwede naman silang mag-farm visit dito. Available naman natin yung mga materials natin. Kung gusto nila tumingin, pwede. Pwede mga walk-in ba? Basta tatawag lang sila. Wala pang minimum, sir. Wala naman. Sa ngayon, available yung mga breeding materials natin, mga stags natin, mga early bird, mga bull stags. So, Available lahat, sir. available naman. So ngayon, sisimula tayo pag-commercial. Lalo na next year. Dahil ang target natin next year is 3,000. 3,000. Pero ngayon, medyo okay naman. Nakapag-breed tayo ng materials, pwede natin i-share sa tao. Nakapag-breed tayo ng marami-rami naman. Pwede natin i-share sa ngayon. So sa mga gusto mag-avail ng mga quality materials po, saan po kayo mag-contact? Pwede nyo akong kontakin o sa aking farm manager na si Joe. 0917-158-6824. Yan. Huwag lang tawag, text lang. Pakilala kayo. Tapos may Viber number ako, doon na lang din. Meron din po ba kayong page, sir, sa Facebook, sir? Na pwede nila makontak. Yun nga pala. I-add nyo yung aking Facebook page. Batman MJ Farm. Batman MJ Farm, yan. Ayan mga idol, i-follow rin natin si sir at suportahan natin ang MJ Batman Farm. Sir, in the near future, sir, ano yung mga plano nyo pa dito sa farm, sir? Nakita ko na gaano kayo dito eh.
Nagde-develop pa, sir, nagde-develop. nag-expand. Actually, nung nagpunta tayo sa likod, sa BDL, nakita nyo, Opo. di ba? Ongoing yung construction. Opo. Kasi, dati, nagbi-breed ako para sa pansarili ko lang. Ginagamit ko 200 inahin. Ngayon, nag-full blast tayo. We're preparing for 500 hens Hens. na gagamitin natin for this breeding season. Early bird, hindi lang mag-genesis. Sorry, early bird, local, national, at late born. Late Yan. born. So you could, next year, mas marami po tayo niyan. Nakita nyo naman, ginagawa na yung likod. Under construction na yung ating pagpapalawak ng ating farm. Ayan mga idol, mapapanood nyo yan sa aming mga YouTube. Ayan, Alakdan Gia sa Manok ni Inad YouTube. Tsaka sa YouTube ni ni Baliko. Manok ni Baliko. Manok ni Baliko. Ikaw pare, anong masasabi mo sa Dito sa inyong ano po yung mga linyado na pinoproduce nyo at ano po yung pinaka-signature line ninyo? Well, most common, siyempre, ang tao naman, commonly, hinahanap nila sweater. Sweater, siyempre, iba nagpapalain. Marami ako dito sweater. Sweater crosses. Yan ang mga sweater Gilmores, sweater Kelsos, sweater Hatch, yung sweater Gilmore ko, sweater Hatch. Meron naman akong sweater cross sa bulik, sweater cross sa regular gray. Pero marami ako dito mga blacks. At saka whites ako. Siguro this season, hindi mo muna itim ko. Pang sarili ko muna gamit. But next season, ilalabas na natin yan. Yung blacks natin, alam nyo, ever since pa sa Resorts World, kapartner ko pa noon si Miguel Lavinia, yung mga blacks talaga namin talagang maayos. Na-maintain yung bloodline na yun. Nakita mo, nagbitaw tayo ng iba. And next season, maglalabas ako ng blacks ko. Wag lang muna ngayon. Pasariling gamit ko lang. Speaking of black, sir, pwede nyo bang maikwento sa amin yung history ng black nyo, sir? Kasi napansin namin, sir, hindi siya kagaya ng mga black na nakikita namin madalas sa mga farm, sir. Yeah, kasi karamihan ng blacks ngayon, SBR. Oo po, tama po. At saka Male sim, sir. Melsim. So ako, original to Lino Mariano. Nakuha ito ni Miguel Lavinia. Tapos na-cross namin yung iba sa itim ni EDR, ni Eric De La Rosa. Tapos At nag-mix, sa iba sir. sa itim ni nasirang kaibigan ko, na si Mel Lim. Si Mel Sims din yung itim ni Itim. Mel Lim. But we produced this material siguro. Pag nakita niyo yung bitaw nito, talagang very impressive talaga. Kaya nga, sir, panood namin kanina. Kumbaga, hindi rin magpapadaig. Sir, si Sir Mel Lim, yan ba yung Tagalipa, sir? Yes, yung namatay lang recently. kaya Kumawa pala. naman yung akin, pero he's a very good friend of mine. Ikaw, idol. Sir, dito nakita natin sa bubong ninyo, sir, nakita ko isang Batman na nakalagay. Ano po ibig sabihin nito? Kasi nung tumatakbo ako sa politika, marami akong mga supporters sa ilalim. Yung Batman, may acronym yan, Batang Marvin. Okay. Yung Tawag pala kaya yun. Batman. Mga Batang Marvin kami sa Batman. MJ naman, yun yung anak ko. Yung anak niya, sir. Yung si MJ siya namamahala dito, kasama yan si Joe. Sila naghahawak ng operations ng farm. Si Siya yung... MJ din lang nandun doon. To receive the trophy, siya namamahala. Sabi nga niya, kung doon na pumupunta ako, di na ako lang siya daw. Puro Buti, nahilig sa manok, sir, no? nahilig. Pero tayo naman one thing naman sa atin, very consistent tayo. Every year, finalist tayo. 3 times akong runner-up. At saka, isang sa performance natin. Hindi naman tayo magpapahuli. Hindi ko sinasabi magaling tayo, no. Kaya sabi ko lang, when it comes to consistency, maayos naman yung performance na tayo natin. So for the first time, sabi ko nga, magko-commercial tayo. Yeah. So ayun, sir, since kayo po yung nakatapak na sa pinamataas na patimpalak, ano po masabi nyo na nakakaharap nyo yung mga kilala at yung hinahangaan ng mga karamihan? Of course, it's an honor, honor sa akin para makalaban sila. At the end of the day, alam nyo, ang manok lahat pare-pare. Ako,
Paniniwala ko lang to ha. Alam niyo naman yung mga nagko-comment, ang dami mas magagaling sa akin. Ang Tama, dami sir. mga basher na Keyboard warriors. mas magagaling. Kaya ito, sarili pananaw ko to. Kung ayaw niyo maniwala, yun ang sa inyo. Kasi ito paniniwala ko. Lahat ng manok na nila pare-parehas ng galing at puso. There is no one that says, I have the better chicken. No. At the end of the day, magkakatalo yan sa paghahanda at sa pointing. Kung sino yung handler na nakapagpa-point ng manok niya ng tama at maayos sa araw na yun naman naman. Yun ang paniniwala. Eto sir, medyo sensitive lang tong tanong na to sir. Naniniwala po ba kayo sir na kayang makasabay ng backyard sa mga big events? Of course. Nung araw hindi. Basta pati ko kayo, nung araw hindi. Kasi nung araw, ang nakakapag-acquire lang ng imported at maayos na breeding materials yung mga may pera. Pero ngayon, ang backyard breeders, may golden boy May golden na boy na. may SBR na rin, na. may Kompleto. Kelso na rin, may roundhead na rin na Esculin. Kung ano, meron kami dito sa backyard na rin. Meron na din. Kaya pag na, kaya na nalalamado yun, yung sikat. Pero pag nagtagpo yan, pare-pares naman. Pare-parehas na sir. Nung araw, hindi ganun, pero ngayon, iba na ngayon. Level up na rin. Ay, oo. Kaya you cannot say na backyard naman. No. Mas maganda pa nga ang backyard. Nagko-county manok, mas natututukan nila. Tutukan. Ayan sir, baka may gustong i-share si sir yung farm manager natin sir. About sa farm management sir. Pwede mo bang i-share at nang may matutunan ng ating mga viewers sir? Papayo ko lang sa ating mga viewers na bilang farm manager, sundin nyo kung ano yung mga nararapat sa inyo, na maido sa inyo yung amo, tapos huwag matigas ang ulo, dahil para sa inyo rin naman lahat yan. Sa mga tawa namin dito, nagpapasalamat din ako na talagang masisipag sila sa mga gawain pang manok, alas maaga magising araw-araw, sumikilos talaga. Yun lang po. Kasi yun ang patakaran niya. Pag handler ka, dapat 4 AM gising ka na. Po. Next nyo sir, yung yung farm nyo sir. Para ba next kayo na mo yun? Dito rin po ba yun, sir? Dito rin. Quezon City yan. Quezon City sir. Pero siya, Pero pag backyard isang manok. Pwede ka namin pasyalan dun sir. Kung gusto. Gusto man po doon sa mga gustong magkaroon ng farm na katulad itong Then, alam niyo, wala naman nagsisimulang malaki. Lahat nagsisimula bilang maliit. Ang aking advice lang, kung kayo mag-breed, hindi biro-biro mag-breed. Yun, hindi ako naniniwala sa murang manok. Pwede murang manok, pero ang tanongin nyo kayo galing ng materyales. Di ba? So, kung para hanap buhay, mag-invest ka na rin ng time, money, effort, get the best. Investment is the key sir, no? Sa atin dito, hindi nyo tatanong ang golden boy natin. May mga imports ako, may mga kay Arnold de la Cruz, mayroon ako red acquire ko so many years. So, gaya na nabanggit ko kanina, di ba? Hindi kami nag-experiment. Kumbaga nag-start talaga kayo sa sa tama. ganun, sa tama lang. Sayang yung pera eh. Tsaka oras sir. Oras, tapos May mga Boston ako, nakakikaibigan si Marlon Esculin. Dami ko nabili kay Marlon Esculin noong araw, mga Boston. Tapos, yung kaibigan ko sa Bacolod, sa Iloilo, sila Moy Llamado. So, combination sa mga imports and locals, mga Putico, may mga Jun Coelho, iba naman B-boy na galing sa aking kaibigan. Magaganda yung mga naging resulta sir. Umayos naman. They perform, pinakita ko naman sa inyo. At saka tayo naman, halos gitna. Kumbaga talagang subok talaga sir. Kasi hindi rin naman biro yung paghahanda ng mga nakakatunggali nyo sir. Kaya talagang tested talaga yung mga linyada nyo dito. So yun mga idol, dito na namin tatapusin ang ating interview. Ayan, maraming salamat kay Sir Marvin. Ayan sir, salamat po sa pag-welcome sir. Thank you, thank you. Salamat po. Salamat sa inyo. At kay sir, salamat po. Sir Joe, thank you. Thank you po. Thank you. Thank you po sir. Thank you po.
So yun lang mga idol. Don't forget to hit the like and share and subscribe. And don't forget to follow mga idol. Alright. Salamat.